sumaybay para sa ating mga estudyante, mga electronic hobbyist, or even technicians. This time, ang i-discuss ko naman sa inyo o ituturo ko ay tungkol sa isang semiconductor device na tinatawag na triac. Ituturo ko this time kung paano mag-test ng isang triac gamit ang analog tester para malaman kung buo o sira. Pero bago tayo mag-proceed doon ay alamin muna natin ano ba itong tinatawag na triac. Well, by definition, yung triac ay a semiconductor device that have 3 electrodes. Okay, just to name them, yung anode 1, gaya ng inyong mapapansin dito, no? Yung anode 1 o yung terminal 1, yung anode 2 o yung terminal 2, at yung gate. Yan yung 3 electrodes ng isang triac. Paano ba ito nagko-conduct? Basically, it will be conducted in either directions when triggered by a positive or negative signal at the gate electrode. So kapag ka na-trigger itong ating gate in either positive or negative signal, magkakandak yung ating triac para mag-switch na siya. Okay? Ano ba yung features nitong device na to? Well, basically, as per specifications dun sa kanyang datasheet, it has a very low IGT o yung tinatawag na triggering gate current. Kasi at 10 milliampere on its maximum, trigger current, ay pwedeng mag-conduct or mag-switch na itong ating tinatawag na triac. Itong mini-mention ko, no, particular to para dito sa BTA08 na triac. Okay? Ano yung common applications nitong triac na to? Well, it can be used for static switching, motor speed control, and light dimming control. Yan yung common applications na pinagagamitan ng triac. So proceed tayo. Papakita ko na sa inyo this time kung paano ba mag-test ng isang triac gamit ang analog tester. Okay, meron tayo dito yung actual or physical ng isang triac. Ang part number nito is BTA08, gaya ng nakasulat dito sa ating whiteboard. So i-explain ko sa inyo ano ba itinetest ito. Basically, ito gagamitin natin itong ating analog tester. Take note, ang analog tester natin ay may capacity na i-test itong ating triac para malaman kung siya ay defective or good, or kung nagsuswitch pa siya. All you have to do is set nyo lang yung analog tester ninyo sa times 1, kasi yung times 1 ay merong enough current para mag-trigger dito sa triac. Okay? Paano ba itinetest ito? Ganito yan. Okay? Itong ating terminal 1, terminal 2, and gate. So expectedly, kapag tinapat ninyo itong probe na to, whether kahit baligtad yan o kahit magkabaligtad, okay lang. So by default, itong pin 1 o yung analog 1 at yung gate, may makukuha tayong resistance yan, both reverse and forward. Meron tayong makukuha initially. Pero yung terminal 1 and terminal 2, wala tayong mababasa dyan, o wala tayong mariread in either direction. Paano ba itinetest yan? So ganito yan, no? Yung terminal 1, yung pin 1, yun yung terminal 1, pin 2, terminal 2, at yung third pin ay yung gate na tinatawag. Pagka tinutok natin yung probe natin dito sa pin 1 at doon sa pin 3, which is the gate, basically may mami-measure tayo na around 10 ohms kapag
ang gamit natin ay analog. Reverse forward, meron yan. Meron tayong mababasa. And then kapag tinutok naman natin yung probe natin sa terminal 1 and terminal 2, which is pin 1 and 2, by default wala tayong mababasa na kahit na ano. Okay? Yun yung initial condition ng isang triac. Paano magti-trigger ito? Basically, dapat iti-trigger natin yung gate para mag-switch yung ating triac. On how? Ayun, ang ituturo ko na ngayon sa inyo. Since ito yung physical ng isang triac, na physical image ng isang triac. By the way, ang part number dito is BTA08. Okay? Ang gagawin natin, lalagay natin yung isang probe sa pin 1 at yung isang probe naman ay sa pin 2. Okay? I hope na nakikita niyo. Now, gagawin natin, i-slide natin yung isang probe, yung nasa terminal 2, going to gate para mag-trigger. I-slide lang natin temporarily para mag-short yung gate at saka yung terminal 2. Then, tingnan nyo yung magiging behavior, ano? Mag-switch yun. Dapat yung pointer natin, mag-move siya, going to right, and then mag-stay siya ron. Okay? So, ito na. Pakita ko sa inyo. Yan. Slide natin. Yun, nag-switch na, di ba? Stay siya ron, then isin natin uli. Okay, balik natin ulit. Then slide natin uli. Ayun. So, nakita ninyo? Yan, ganyan lang kadali, no? Ganyan lang ka simple ang pagtetest ng isang triac para malaman natin kung okay pa ba, kung good or bad na. Actually, tatlong klase lang naman, no? Tatlong klase lang ang defect ng isang triac: shorted, open, leak. Yan yung tatlong klase ng fault o ng sira meron ang isang triac. Okay? So, papakita ko naman sa inyo yung actual applications ng triac, kung saan ito ginagamit. Well, ang ipapakita ko sa inyo is yung isang maliit na circuit na meron ako, no, pang control naman ng speed or motor speed control ang ipapakita ko sa inyo. Okay, ito yung nakikita nyo, itong nakikita nyo ngayong maliit na electronic board na meron akong triac na nilagay dito. Papakita ko sa inyo kung paano natin magagamit ito as motor speed controller. Kung inyong napansin, di ba, yung mga ginagamit sa sagu, for example, yung mga shake blender, di ba, ang speed controller, no, mapapansin niyo nababari. Ganito lang yun. Ganito lang din yung ginamit doon. So, papakita ko ngayon sa inyo. Meron ako ditong isang blender din. Meron din akong isang blender. So, ito yung blender na to. Yung blender na to na nakikita nyo. Ang controller talaga nito, tinanggal ko na. Ito yung tawag dito, yung push button switch lang ang kanyang selector. Ito yung selector nya. So, ngayon papakita ko sa inyo, gagawin ko na siyang ganito. Yung kanyang speed controller ay ganito, using triac. So, pakita ko sa inyo. Okay, i-test muna natin kung okay itong motor na to. Actually, okay naman talaga. Papakita ko lang sa inyo. So, wala siya ngayong controller. Direkto. Natin. Iikot. Lalagyan natin yan ng speed controller. Okay. So, yun. Right after natin mahinang, ito, susubukan na natin. Inipit ko muna temporarily bago ko ilagay dito sa unit. Inipit ko lang muna itong speed controller, itong volume control. Tignan natin kung gagana na. Okay.
See? Kita nyo, nakokontrol na natin. Yun, gaya nung pinakita ko kanina, mula doon sa push button type, ginawa kong ganito siya, no? Yung speed controller niya. Kung gusto niyo gawin to, may diagram naman ako. Bibigay ko sa inyo para doon sa mga gustong mag-experiment or sa project nila. Ayan, pwede nyo magamit to. So, kung meron kayong tawag dito, electric drill na wala siyang speed controller, or di kaya yung grinder niyo gusto niyo pabagalin, yan, pwede niyo gamitin to as a speed controller. Kung nagustuhan niyo yung video natin, like and share na lang, at paki-subscribe na lang po doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, at paki-hit ang notification bell para kayo ay laging updated sa mga video na i-upload natin. Salamat!